Sa pinakadulong bahagi ng Villa Esperanza Subdivision, lampas sa huling poste ng ilaw at katabi ng bakanteng loteng tinutubuan ng talahib, may isang maliit na kubong gawa sa kawayan na halos hindi pansinin ng mga dumadaan. Kapag umaga, tinatamaan ito ng mahinang sikat ng araw na sumisingit sa pagitan ng mga puno ng akasya. Kapag gabi naman, isang gasera may kupas na salamin ang nagbibigay ng dilaw at nanginginig na liwanag sa loob. Doon nakatira si Tatang Amando Llorin. Hindi siya palabas na tao, hindi rin siya mahilig manghingi. Sa totoo lang, kung hindi mo pa siya makikitang nagwawalis ng tapat ng kubo niya tuwing madaling araw, aakalain mong abandonado ang lugar. Pero halos lahat ng lumang residente sa paligid ay kilala siya. Hindi bilang istorbo, kundi bilang matandang karpenterong marunong gumawa ng sirang upuan, mesa at pintuan kapalit lang minsan ng kape o tinapay. "Magandang umaga, Tatang!" Tawag ni Mang Elpidio Sarmiento isang umaga habang bitbit ng lumang hus ng hardin. Lumingon si Tatang Amando, hawak ang maliit na itak na ginagamit niyang pangtabas ng damo. "Ay, Elpidio, aga mo ngayon ha?" "Nako, may inspeksyon daw mamaya sa clubhouse. Baka mapagalitan na naman ako ni Tisoy kapag may tuyong damo." Napangiti si Tatang. Didiligan mo muna. Huwag mong intindihin masyado ang sigaw ng mga taong hindi marunong humawak ng pala." Napatawa si Mang Elpidio, pero halata sa mukha niyang totoo ang pagod. Sa subdivision na iyon, ang mga tulad nila ang unang napapansin kapag may mali, pero huling kinikilala kapag maayos ang lahat. Sa gilid ng kubo ni Tatang Amando, may 3 lumang paso ng talong, 2 tanim na sili at isang hanay ng pechay na inaalagaan niyang parang sariling anak. Sa umaga, iyon ang una niyang tinitingnan bago pa ang sarili niyang almusal. Kapag may sobrang ani, dinadala niya kay Aling Sabel di Maapi sa kanto. At minsan ipinagpapalit iyon sa sardinas, asin o lumang tinapay na pwede pang painitin. "Amando, kunin mo tong pandesal," sabi ni Aling Sabel nang dumating siya isang hapon may hawak na supot. "Hindi naubos kanina sa tindahan, sayang naman kung itatapon." "Bayaran ko sa susunod," hinikhinang sagot ng matanda. Iniirapan siya ni Aling Sabel pero may lambing ang tono. "Aba, bayaran ka dyan. Ilang beses mo na akong tinulungan sa sirang bangko ko sa tindahan. Kung hindi dahil sa'yo, nakaupo na siguro ako sa kahon ng soft drinks." Napangiti lang si Tatang Amando at tinanggap ang supot. Hindi na siya nakipagtalo. Sanay na siya sa ganong klase ng kabutihan. Hindi maingay, hindi ipinagyayabang, pero ramdam hanggang buto. Sa loob ng kubo, simpi ang buhay niya. Isang papag na kawayan, isang lumang aparador na kulang ang isang pinto, isang timba, isang kalandeuling at isang kahon ng mga gamit niyang pangkumpuni. Martilyo, pako, metro, lagari at pait. Maayos niyang nilalagay ang mga iyon gabi-gabi parang ritual na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya tumanda at bago siya mawalan ng lakas. Minsan kapag tahimik ang paligid, nauupo siya sa papag at tinititigan ng lumang framed photo na nakasabit sa dingding. Kupas na iyon, pero malinaw pa rin ang mga mukha. Siya, ang asawa niyang si Esther, at isang batang lalaki na nakapolo na nakangiting ng todo habang may hawak na laroang eroplanong kahoy. Si Leandro. "Ang kulit mo noon," hinikhinang sabihin niya sa litrato parang may kausap talaga. "Hindi ka natutulog hanggat hindi ko tinatapos yung laruan." Napahawak siya sa dibdib, hindi sa sakit kundi sa bigat ng alaala. Dati, si Tatang Amando ay kilalang karpintero sa mga karatiging bayan. Hindi man siya mayaman, hindi siya nawawalan ng raket. Gumagawa siya ng bubong, kisame, kabinet at minsan ay inaarkila pa uling format sa mga maliliit na proyekto. Naging maayos ang buhay nila ni Esther noon, simple pero marangal. Hanggang sa nagkasakit si Esther at sunod-sunod na kumapal ang gastusin. Pagkamatay nito, parang kalahati ng bahay nila ang nawala at kalahati rin ng tibay ng loob niya. Si Leandro, kahit bata pa noon, mabilis tumanda sa isip. Tumutulong sa palengke, nag-aaral sa gabi, at kaulanan siya na rin ang nagpumilit ng mangibang bensa para makaipon sa atin. Hindi sumang-ayon si Tatang Amando nung una. "Anak, bata ka pa, dito ka muna," sabi niya noon. Pero matigas si Leandro. "Tay, kung dito lang ako, habang buhay tayong hahabol. Babalik ako, pangako." At bumalik nga ang anak paminsan-minsan. Sa tawag, sa padalang pera, sa maikling balita. Pero habang tumatagal, humihina ang koneksyon. Hindi dahil sa samaan ng loob, kundi dahil sa agos ng buhay. Iba't ibang bansa, iba't ibang trabaho, iba't ibang oras.
Hanggang sa nasanay na si Patang Amando na mag-isa. Hindi niya ipinagkakalat yun. Hindi rin siya nagpapakaawa sa sinuman. Kaya nang masunog ang inuupahan niyang barong-barong sa kabilang barangay 2 taon na ang nakararaan, hindi siya umiyak sa harap ng tao. Kinuha niya lang ang ilang naligtas na gamit at naghanap ng lugar na pwedeng pagtayuan ng panibagong masisilungan. Sa dulo ng Villa Esperanza, may bakanting lote na matagal nang walang tumitira. Doon niya itinayo ang kubo niyang kawayan. Hindi permanente, pero sapat para hindi siya matulog sa kalsada. May ilan na nagreklamo nung una. May ilan ding tahimik lang. Pero dahil wala namang immediate na gumagamit sa lote at wala ring gulong nangyari, hinayaan muna siya ng karamihan. Sa tagal ng panahon, naging bahagi na siya ng tanawin. Lalo na para kay Mara Velez. Si Mara ay bagong guro sa public elementary sa katabing barangay. Nangungupahan siya sa maliit na apartment sa phase 1 ng subdivision. Maaga siyang umaalis, pero tuwing Sabado, dumadaan siya sa dulo para kamustahin ang matanda. Hindi niya ipinapaalam sa iba, pero paminsan-minsan ay nag-iiwan siya ng ulam sa isang lalagyan. "Tatang, may tinola ako, baka gusto niyo po," sabi niya minsang papunta sa kubo, bitbit ang stainless na bawnan. Nasa labas si Tatang Amando noon, inaayos ang putol na paa ng isang lumang bangko. "Sus Mariusep Mara, lagi ka na lang may dala. Hindi ka ba napapagod sa akin?" Biro niya. Umuto si Mara sa batong malapit sa kubo at ngumiti. "Hindi po, tsaka kayo nga. Lagi niyong inaayos yung sirang monoblock namin sa school ng libre. Tabla lang tayo." "Libre rin naman yun. Basag lang naman at paalang ang problema." "Ganon din po sa tinola. Sabaw lang naman at manok ang problema," sagot ni Mara, dalilan para matawa ang matanda. Madaling kausap si Mara, pero may lungkot din sa mga mata. Nawalan siya ng ama ilang taon na ang nakararaan. At mula nang napansin niya si Tatang Amando na kumakaing mag-isa sa gilid ng kubo, may kung anong pumitik sa puso niya. Hindi awa lang, parang pagnanais na huwag hayaang may isang matanda na tuluyang mawala sa tingin ng mundo. May isa pang regular na dumaraan, si Junrick Paloma, tricycle driver na may rutang terminal malapit sa gate. Kapag matumal ang pasada, tumitigil ito sa dulo para magkape kay Tatang Amando. "Tatang, pacheck naman nitong tornilyo sa upuan ng trike ko. Kumakalag na naman," reklamo ni Junrick isang umaga. Sinilip ni Tatang ang upuan. "Hindi tornilyo problema nito. Yung tabla sa ilalim bulok na. Pinilit mo na naman to." Napakamat si Junrick. "Wala pang pangpalit, Tatang." Tumayo si Tatang at pumasok sa kubo. Maya-maya, lumabas siya na may piraso ng kahoy. "Subukan natin to. Tirang materyales ko pa." "Teka, magkano?" Sinamaan siya ng tingin ng matanda. "Bak naningil ako sa'yo, babalik ka pa dito?" Napangisi si Junrick. "Babalik pa rin. Dito lang masarap ang sermon." Sa ganitong mga maliliit na eksena, umiikot ang araw ni Tatang Amando. Hindi man marangya, may saysay. May mga taong dumaraan, may mga pangangailangan siyang napupunan. May konting tulong na naibabalik niya sa komunidad. Sa paningin ng mga mayayaman sa clubhouse, isa siyang kahihiyan. Pero sa mga manggagawa, tindera, driver, at ilang pang tahimik na residente, isa siyang alaala ng panahon na hindi pa lahat sinusukat sa presyo ng lote at kinis ng bakod. Subalit sa parehong subdivision, may ibang mundo ring umiikot. Sa malaking bahay na nakatapat sa clubhouse, abala si Don Celso Vergara sa pakikipag-usap sa isang broker tungkol sa mga natitirang lote. Naka-aircon ng salas, makintab ang marmol, at may nakasabit na malalaking painting. Katabi niya ang asawang Violeta Vergara na nakaupo ng tuwid at may hawak na tasa ng imported tea. "Celso, sinabi to na sa'yo, ang dulo ng subdivision ang unang nakikita sa drone shots kapag nagpo-promote tayo," sabi ni Violeta. "Pangit tingnan yung kubo." Hindi sumagot agad si Don Celso. Umikot lang ang baso ng whiskey sa kamay niya habang nakatingin sa folder ng subdivision plans. "Rudy?" Tawag niya sa head guard na nakatayo malapit sa pinto. "Opo, sir." "Yung matanda sa dulo, si ano nga pangalan?" "Amando po, sir, yung nasa kubong kawayan." Tumanggo si Don Celso. "Bantayan mo, huwag munang galawin. Titingnan ko kung paano idadaan sa asosasyon." Tahimik lang si Rudy, pero may bahid ng ngiti, sanay siyang sumunod sa utos lalo na kapag mahihirap ang target.
Sa likod niya, dumaan si Tisoy Bernal, maintenance supervisor, na halatang tuwang-tuwa sa usapang narinig. Samantala, walang kamalay-malay si Tatang Amando sa loob ng kubo niya. Nang gabing iyon, matapos niyang kumain ng kanin at sabaw na bigay ni Mara, maigat niyang pinatay ang gasera at humiga sa papag. Maingay ang kuliglig sa labas. May malayong tugtog mula sa clubhouse. May tilaok ng asong gala sa kalsada. Huminga siya ng malalim at pumikit. Bago siya tuluyang makatulog, saglit niyang hinawakan ang lumang larawan nila ni Esther at Leandro. Okay lang ako. Mahinang niyang bulong sa dilim na parang ipinapaabot sa anak kahit walang linya ng telepono. Basta maayos ka lang dyan. Sa gabing iyon, payapa pa ang maliit na kubong gawa sa kawayan sa dulo ng Villa Esperanza. Ngulit sa ilalim ng katahimikan, unti-unti nang gumagalaw ang mga puwersang magpapayanig sa buhay ng matanda at sa buong subdivision na matagal nang sanay tumingin palaway. Kinabukasan matapos ang gabing payapa sa kubong kawayan ni Tatang Amando, hindi pa sumisikat ang araw ng tuluyan ay gising na agad ang matanda. Gaya ng nakasanayan, nagwalis siya sa harap ng kubo, inilipat ang mga paso ng pechay para masikatan at saka nagsalang ng tubig para sa kape. Tahimik pa ang dulo ng Villa Esperanza, pero may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may paparating na hindi maganda. Maya-maya, dumating si Mang Elpidio, na tila aligaga, bitbit ang lumang sombrero at hindi pa maayos ang pagkakasuksok ng uniforme. Tatang, mahinang tawag nito palingalinga muna bago lumapit. May narinig akong usapan sa clubhouse. Tumingin si Tatang Amando habang hinihipan ng tasa ng kape. Ano na naman yun? Umupo si Mang Elpidio sa tabing bato at bahagyang yumuko. Yung presidente, si Don Celso, may balak daw magpa-beautification program. Linis, pintura, landscape, ganon. Baka raw magsimula sa dulo. Hindi agad sumalita si Tatang. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa sa kahoy na mesa. Ah, ganun ba? Huminga siya ng malalim. Pasensya na Tatang, gusto ko lang sabihin agad para handa kayo. Tinapik ni Tatang Amando ang balikat ni Mang Elpidio. Salamat, hindi kasalanan ng nagbabalita ang balita. Pag-alis ni Mang Elpidio, matagal na nakatingin si Tatang Amando sa harap ng kubo. Sa isang sulok, nakasangit ang luma niyang lagari. Sa isa, ang mga piraso ng kawayan na ginamit niya noong itayo ang maliit na bahay na iyon. Kahit bawat pako roon, halos alam pa ng kamay niya kung saan nanggaling. Hindi iyon basta istruktura lang. Iyon ang huling lugar na siya mismo ang bumuo para sa sarili niyang pagtulog. Bandang hapon, dumating si Mara Velez galing eskwela, pawis at pagod, pero may dalang nakatiklop na sulat. Tatang, sabi niya, medyo kinakabahan. May iniabot sa akin sa guardhouse, sabi para raw sa inyo. Tinanggap ni Tatang Amando ang sobre at tinignan ng pangalan niya na nakasulat ng mali. Imbes na Lorin, hindi ko yata maiintindihan ito. Sabi niya, iniabot ulit kay Mara. Basahin mo nga. Huminga siya ng malalim at binuksan ng sulat. Habang binabasa niya, lalong umiigting ang panga niya. Notice of violation, unauthorized occupancy, final warning. Huminto siya at napatingin sa matanda. Tatang, pinapaalis po kayo sa loob ng 7 araw. Nanatiling tahimik si Tatang. Tanging tunog ng kuliglig at malayong busina ng sasakyan ang maririnig sa paligid. May relocation po ba? Tanong ni Mara, binalikan ng papel. Mabilis niyang sinuri ang susunod na bahagi. Wala pong nakalagay. Ang nakasulat lang, kapag hindi kayo umalis, the association will undertake necessary clearing measures at owner's risk. Owner's risk? Bulong ni Tatang na napangiti ng mapait. Owner pala ako ng ano? Hindi ito tama, madiing sabi ni Mara. Dapat may barangay mediation muna. Dapat may proseso. Hindi pwedeng ganito lang. Tumingin si Tatang Amando sa kubo, saka sa mga tanim niyang gulay. Mara, marunong ka. Ikaw ang may alam. Pero sa totoo lang,
Ang mahirap sa mga ganitong papel, kahit mali sila, sila pa rin ang malakas. Hindi ibig sabihin nun susuko na lang tayo, sagot ni Mara. Hindi rin ibig sabihin wala na tayong pwedeng gawin. Nang gabing yon, pinag-usapan nila ang susunod na hakbang. Sinabi ni Mara na pwede niyang kausapin si Kagawad Nemi Acorda para humingi ng tulong o kahit mediation. Ayaw sana ni Tatang ng gulo, pero nakikita niya sa mukha ni Mara ang seryosong malasakit. Isa lang pakiusap ko, sabi niya. Huwag mong ipahamak ang trabaho mo. Hindi po ako basta-basta uurong, sagot ni Mara. Teacher ako. Kung hindi ako tatayo sa tama, ano na lang ituturo ko sa mga bata? Sa mga susunod na araw, mas naging malinaw ang pagbabago ng ihip ng hangin sa Villa Esperanza. Si Junrick Paloma, na dating malayang nakakapasok para magsakay ng pasahero hanggang Phase 3, biglang pinahinto sa gate ni Rudy Quintanar. Hanggang dito ka na lang, sabi ni Rudy habang nakahaluklop. New policy. Anong new policy? Kahapon lang nakapasok pa ako ah. Tricycle from outside not allowed beyond designated loading area. Ilang taon na akong pumapasok dito. May regular akong sakay na lola sa Block 12, pati si Ma'am Mara. Biglang sumingit si Rudy, malamig ang boses. Basta, lalo na kung dadaan ka sa dulo. Naintindihan agad ni Junrick ang ibig sabihin. Tumingin siya sa loob ng subdivision, saka muling bumaling sa guard. Dahil ba kay Tatang Amando? Hindi sumagot si Rudy. Ngumiti lang si Tisoy Bernal na nakatayo sa likod, may hawak na clipboard. Kung gusto mong pumasa dito, sumunod ka. Huwag kang masyadong nakikisawsaw. Nanggigil si Junrick pero pinigilan ng sarili. Hindi niya kayang mawalan ng boundary sa isang araw. May hulog siyang tricycle, may pinapakain na anak. Pero habang umaandar palayo, mariin ang hawak niya sa manibela. Mga duwag, bulong niya sa sarili. Sa matanda pa bumabawi. Hindi lang si Junrick ang nakaranas ng pressure. Isang tanhali, habang nagbebenta si Aling Sabel ng yosi at delata sa kanto, dumating si Miko Fuentebela, ang real estate broker na laging pormado at mabango. Kasama niya si Rowena Dalisay, isa sa mga residenteng malakas makisipsip sa pamunuan. Aling Sabel, sabi ni Miko, nakangiti pero matalim ang tono. Narinig namin na lagi kang may padala doon sa dulo. Tila walang narinig si Aling Sabel at nagbilang lang ng sukli sa customer. Ano ngayon? Sumabat si Rowena. Uy, huwag kang kabalang. Concern lang kami. Baka kasi nai-encourage mo siyang tumagal pa doon. Doon na tumingin si Aling Sabel, diretsyong mata. Kung gutom ang tao, papakainin ko. Hindi ko kailangang humingi ng permiso sa inyo. Nagbago ang ngiti ni Miko. Sayang naman pwesto mo dito kung magkaproblema sa permit. Tumigas ang panga ni Aling Sabel. Permit? Aba, nung eleksyon kayo ang unang nanghingi sa akin ng yelo at soft drinks na utang hanggang ngayon. Napaatras si Rowena sa tigas ng sagot, pero si Miko ay ngumiti na parang may inisulat sa isip. Sige, sinabi lang namin. Baka lang kasing madamay ka sa gulo. Pagkaalis ng dalawa, nanginginig sa galit si Aling Sabel, pero mas nakikibabaw ang takot. Maliit lang ang kita niya. Isang araw na ipasara ang pwesto, malaking bawas na agad yun sa pangulam. Samantala, si Mang Elpidio naman ay ipinatawag ni Tisoy Bernal sa maintenance shed. Elpidio, sabi ni Tisoy habang nakaupo sa plastik na silya, paa sa lamesa. Ikaw bahala sa clearing sa dulo kapag may utos na. Natigilan si Mang Elpidio. Anong clearing, sir? Yung kubo, hindi mo ba alam? O nagpapanggap ka lang? Sir, hindi ko po kayang gawin yun. Matanda po si Tatang Amando. Wala pa nga pong lilipatan. Tumaas ang kilay ni Tisoy. Hindi ka binabayaran para maawa. Binabayaran ka para sumunod. Sir, may ibang pwedeng... Hoy, bumaba ang paa ni Tisoy mula sa mesa. Kung ayaw mo, maraming naghahanap ng trabaho. Isang pirma ko lang, tanggal ka. Umuwi si Mang Elpidio ng gabing iyon na tahimik at lupaypay.
Sa bahay, napansin ng asawa niyang si Fede Malanta Sarmiento na halos hindi kumain ang lalaki. "Ano na namang problema?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Mang Elpidio. Maya-maya, sakaling siya nagsalita. "Pinapagawa nila sa akin ang ayokong gawin." Habang umiinit ang tensyon sa paligid, mas lumalalim din ang personal na pinagdadaanan ni Tatang Amando. Sa umaga, pinipilit niyang maging normal ang kilos. Nagdidilig, nagkukumpuni, nagwawalis. Pero mapapansin ng malapit sa kanya ang mas madalas niyang hawak sa tuhod kapag tatayo at ang paglapit ng papel sa mukha kapag may babasahin. Lalong lumalabo ang mata niya at minsan napapaupo na lang siya kapag biglang sumasakit ang likod. Isang gabi, dumating si Mara at nadatnan siyang nakaupo sa papag. Hawak ang lumang radyo na tila pinakikinggan kahit puro ugong lang. "Tatang, okay lang po ba kayo?" tanong niya. Tumanggo ang matanda, pilit na nungumiti. "Okay lang, medyo sumakit lang ang tuhod. Dinalhan ko po kayo ng liniment sa tinapay. Ang dami mo ng gastos sa akin." "Hindi po gastos yan." Napatingin si Mara sa dingding at nakita ang lumang litrato ni na Esther at Leandro. Napangsin niyang ilang sandali nang nakatitig si Tatang doon. "Huling usap niyo po ba ng anak niyo? Kailan pa?" Maingat niyang tanong. Parang natamaan sa dibdib si Tatang Amando sa tanong na yun. Hindi siya nasaktan kay Mara. Alam niyang concerned lang ito, pero iyon ang tanong na matagal niyang iniiwasan. "Matagal na rin," sagot niya. "Paminsan-minsan may message, minsan matagal bago makasagot. Trabaho siguro, malayong lugar." "Alam po ba niya sitwasyon niyo dito?" Umiling ang matanda. "Ayoko siyang gambalain." "Tatang, anak ko yun, Mara. Pinaghirapan niya buhay niya. Ayoko namang kada may problema ako tatawag. Hindi habang buhay malakas ang ama para umasa sa anak. Minsan, dapat matuto ring tumahimik." Hindi nakasagot si Mara agad. Naupo lang siya sa gilid ng papag at marahang ipinahid ang liniment sa tuhod ng matanda. Walang drama sa kilos niya, pero ramdam ang awa at galit na magkahalo. Awa kay Tatang, galit sa sistemang nagpaparamdam sa mababait na tao na pabigat sila. Pagdating ng Sabado, ipinatawag ni Don Celso ang homeowners meeting sa clubhouse. Kumpleto ang ilan sa mga residente, lalo na ang mga gustong makita ang kaunlaran na ipinapangako ng presidente. Naroon si Violeta na nakaayos, si Rowena Dalisay na pabulong kung magsalita pero malakas pumalakpak, si Miko Fuentebella na may hawak ng brochures ng Future Premium Face at si Attorney Briggs Paderes na kunwaring legal consultant pero halatang tagabigkas lang ng pabor sa pamunuan. Hindi sana pupunta si Mara pero sumama siya para marinig mismo ang usapan. Dumating din si Junric, nakatayo lang sa likod at hindi pinapansin ng karamihan. Nasa gilid si Mang Elpidio, halatang alanganin. Si Kagawad Nemi Acorda ay dumating din, gunit tahimik, parang gusto lang makiramdam kung saan papanig ang ihip ng hangin. Tumayo si Don Celso sa harap, hawak ang mikropono. "Mga residente ng Villa Esperanza, ang layunin natin ay itaas ang kalidad ng komunidad. Hindi tayo pwedeng manatiling ordinaryo. Kailangan maayos, malinis, presentable." May madtumanggo, may pumalakpak pa. Kasama sa ating programa ang pagtanggal ng mga illegal structures at unauthorized occupancy sa loob ng subdivision. Narinig ni Mara ang bulong-bulong sa paligid. Mabilis niyang napansin kung paano nagkatiginan sina Rowena at Miko. Hindi ito personal, gunit mas lumalim pa rin ang boses ni Don Celso. Pero dapat nating aminin, may mga taong sumisira sa kaayusan. Kung papayagan natin ang isa, susunod ang iba. Hindi tayo charity village. Nanikip ang dibdib ni Mara. Tumayo siya. "Sir, kung ang tinutukoy niyo po ay si Tatang Amando, hindi ba dapat may due process at relocation man lang? Senior citizen po yun." Nagkaroon ng ingay sa hall. Napatingin ng lahat kay Mara. Malamig ang tingin ni Don Celso. "Ikaw ba ang may-ari ng lote, ma'am?" "Hindi po, pero tao po ang pinag-uusapan natin." Sumabat si Ate Briggs. Nililinis ang salamin. "Legally speaking,
Unauthorized occupancy is a violation regardless of age or circumstance. Legally speaking din, singit ni Mara, nanginginig pero matatag ang boses. Hindi pwedeng banta at pananakot agad. May barangay at social welfare po para dyan. Napailing si Rowena Dalisay at pabulong na malakas para marinig ng iba. Ayan na naman si teacher, feeling tagapagligtas. May ilang tumawa. Kumuyom ang kamao ni Junrick sa likod. Lalong sumikip ang panga ni Don Celso. Ito ang problema kapag may mga nakikialam na hindi nakakaintindi ng mas malaking plano. Ang subdivision ay hindi pwedeng tambayan ng hinunto siya saglit, saka mariing binitiwan ng salita. Mga squatter na oportunista. May mga palakpak. Hindi lahat pero sapat para marinig ni Mara ang bagsak ng konsensya ng mga tahimik lang. Napayuko si Mang Elpidio. Si Kagawad Nemi, imbes na magsalita, nagkunwaring tumingin sa cellphone. Tumayo si Junrick. Hindi oportunista si Tatang Amando. Ilang beses na niyang tinulungan mga tao dito ng libre. Umupo ka! Sigaw na Rudy mula sa gilid. Hindi ka nga residente dito. Kayo, residente ba na konsensya? Balik ni Junrick, dahilan para mas lumakas ang bulong-bulungan. Mabilis na nagtapos ang meeting matapos ideklara ni Don Celso na ipapatupad ang notice ayon sa tamang oras at paraan. Wala siyang binanggit na relocation, wala ring konkretong tulong, puro salita tungkol sa imahe, kaayusan at value ng property. Paglabas ng clubhouse, humahabol ang paghinga ni Mara sa inis. Kasunod niya sina Junrick at Mang Elpidio. Si Aling Sabel na hindi nakapasok dahil may bantay sa tindahan ay dumating din sa labas ng gate. Ano nangyari? Tanong ni Aling Sabel. Tahasan na. Gusto talaga nilang paalisin si Tatang. Nagpakaingay ba si Don Celso? Tanong ni Junrick, galit pa rin. Hindi lang maingay, sagot ni Mara. Ininsulto niya. Tahinik si Mang Elpidio pero maya-maya ay nagsalita rin. Mukhang hindi na sila aatras. Napatingin silang lahat sa dulo ng subdivision, sa direksyon ng kubong kawayan na halos hindi kita mula sa clubhouse. Doon sa maliit na espasyong iyon, natutulog ang isang matandang pinipilit maging marangal sa gitna ng paghamak. At habang dumidilim ang langit sa hapon, mas luminaw sa kanilang lahat na hindi na simpleng bulong-bulungan ang nangyayari. Nagsimula na talaga ang laban, hindi pa sa sigawan at pisikalan, kundi sa papel, kapangyarihan, takot, at kung sino ang may lakas ng loob na tumayo kahit walang kasigurahon kung mananalo. Pagkatapos ng mainit na homeowners meeting, hindi agad umuwi si Mara Velez. Nakatayo siya sa labas ng clubhouse kasama sina Junrick at Mang Elpidio habang unti-unting nagsisialisa ng mga residente na parang normal lang ang lahat. May ilan pang dumaan na umiwas ng tingin, may ilan namang pabulong na nagkukwentuhan na parang chismis lang ang nangyari at hindi buhay ng isang tao ang pinag-uusapan. Hindi maganda to, sabi ni Mara, mahigpit ang hawak ng strap ng bag niya. Kapag sinabi ni Don Celso na tamang oras at paraan, ibig sabihin niyan handa na silang gumalaw. Sumuntok sa hangin si Junrick, halatang pigil na pigil ang galit. Kung gusto nila ng gulo, gulo talaga makukuha nila. Hindi pwedeng ganunin si Tatang. Umiling si Mang Elpidio, nangingitim ang ilalim ng mata sa pagod at kaba. Junrick, alam mo namang gusto ko ring ipagtanggol si Tatang, pero kung manggugulo tayo baka lalong bilisan nila. Ang kailangan may saksi, may tamang tao. Anong tamang tao? Pabalang sagot ni Junrick. Si Kagawad Nemi, kanina nga hindi man lang nagsalita. Tahimik si Mara sandali. Alam niyang may punto si Junrick pero alam din niyang isang maling kilos lang pwedeng ibaliktad ng asosasyon ng lahat. Pupunta ako bukas sa barangay. Magfa-file tayo ng request for mediation. Kahit paano may record. Samahan kita, sabi ni Mang Elpidio. Ako rin, sabat ni Junrick. Nang gabing iyon, dumaan silang tatlo sa kubo ni Tatang Amando para ipaalam ang nangyari. Nakatayo ang matanda sa labas. May hawak na maliit na kahon ng pako. Tila kakapasok lang mula sa pag-aayos ng sirang istante ni Aling Sabel. Nang makita niya ang mga mukha nila, agad siyang napahinto. Bakit ganyan mga itsura niyo? Parang may namatayan.
Walang nakasagot agad. Si Mara ang unang lumapit. "Tatang, mas lumala po sa meeting," maingat niyang sabi. "Hayagan na po kayong tinutukoy ni Don Celso. Mukhang hindi na siya aatras." Tumingin si Tatang Amando sa bawat isa sa kanila. Sa galit ni Junric, sa takot ni Mang Elpidio, sa pag-aalala ni Mara. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang umupo sa bangkong kahoy sa labas ng kubo. "Akala ko matagal ko nang sinasanay ang sarili ko sa ganyan," mahina niyang sabi. "Pero iba pa rin kapag naririnig mong parang wala kang pagkatao sa paningin ng iba." Umupo si Mara sa tabi niya. "Hindi po kayong nag-iisa." Napatanggo si Tatang, ngulit halatang bumigat ang balikat niya. "Hindi ko naman gustong may madamay sa akin. Kayo, may trabaho kayo, may buhay. Huwag niyo akong gawing dahilan para mawalan kayo ng kabuhayan. Kung mananahimik kami, doon kami mawawalan ng dangal," sabi ni Mara. Napatingin si Tatang sa dalaga at sa unang pagkakataon sa mga nakaraang araw, bahagya siyang napangiti. "Matigas ka pala talaga." "Sa tama lang po," sagot ni Mara. Kinabukasan, maaga ngang nagtungo sina Mara at Mang Elpidio sa barangay hall. Sumunod si Junric matapos maghatid ng pasahero. Nakakuha sila ng kopya ng request para sa mediation at sinubukang ipalista ang sitwasyon ni Tatang Amando bilang senior citizen na walang relocation option. Ngunit gaya ng inaasahan, mabagal ang galaw ng opisina. Nakaschedule pa po ang lupon, sabi ng clerk na hindi man lang tumitingin ng diretsyo sa kanila. "Baka next week pa." "Next week?" Halos mapasigaw si Junric. "May final warning na yun." "Sir, kalma lang po. Susundin po natin ang proseso." Nagpigil si Mara. Hindi ito ang oras para makipagtalo sa taong walang kapangyarihang magdesisyon. Kinuha niya ang receiving copy at maingat na inilagay sa folder. "Salamat po," sabi niya kahit halatang pigil ang inis. Paglabas nila ng barangay, umambon na. Mabigat ang ulap, parang sumasabay sa bigat ng dibdib nilang tatlo. "Hindi aabot to," sabi ni Junric, nakatingin sa langit. "Kikilos na sila bago pa ang mediation." "Posible," sagot ni Mara, "kaya kailangan nating bantayan si Tatang." At tama sila. 2 araw matapos ang barangay filing, dumating ang umagang may malakas na ulan at hangin. Maaga pa lamang ay madilim na ang langit at ang mga dahon ng akasya sa dulo ng subdivision ay halos mapunit sa bawat bugso. Sa loob ng kubo, nagising si Tatang Amando dahil sa ingay ng bubom na pinapalo ng ulan. Masakit ang tuhod niya at mabigat ang pakiramdam, pero bumangon pa rin siya para ilipat sa loob ang mga paso niyang baka matangay. Habang iniaangat niya ang isang paso ng sili, may narinig siyang tunog ng sasakyan huminto sa putikan sa may dulo. Sumilip siya sa labas. 3 lalaki ang bumaba mula sa service vehicle ng asosasyon. Nasa unahan si Rudy Quintanar, naka-raincoat at may payong. Kasunod si Tisoy Bernal na may hawak na clipboard sa plastic na folder. May 2 pang maintenance men sa likod, bitbit ang lubid at mga gamit ng pangbaklas. Nanginig ang hamay ni Tatang Amando, pero pinilit niyang tumayong lang tuwid. "Magandang umaga po, Tatang Amando," sigaw ni Rudy sa gitna ng ulan. Malamig ang tono. "May utos na po, i-clear na ang area." Napakunot ang noo ng matanda. "Anong clear? Wala ngang barangay. May request na for mediation." Sumulyat si Tisoy sa papel na hawak. "Final notice na po ito. Lumampas na ang palugi. Huwag niyo na pong pahirapan ng sarili niyo." "Ulan na ulan, Tisoy," sabi ni Tatang. "Hirap na hirap huminga sa bigat ng nangyayari. Bigyan niyo naman ako kahit ilang araw pa, kahit tumila lang ang panahon." "Huwag na po tayong magdrama, Tatang. Matagal na kayong sinabihan." Bago pa tuluyang makalapit ang mga tauhan, may tumakbong papunta mula sa gitna ng kalsada. Si Junric, basang-basa, iniwan ng tricycle sa kanto matapos mabalitaan kay Aling Sabel ang pagdating ng asosasyon. "Hoy, anong ginagawa niyo?" sigaw niya. "Wala pang barangay." "Wala kang pakialam dito," balik ni Rudy. "Lumayo ka." Sunod namang dumating si Mara, nakapayong ngunit halos tangayin ng hangin ang katawan sa pagmamadali. Hawak niya ang folder na may mga papeles.
Rudy, Tisoy, sandali! May receiving copy kami sa barangay. Nakapending ang mediation. Ipinakita niya ang papel kahit nababasa na ang gilid. Tumingin si Rudy pero hindi man lang nilapitan. Association property issue ito. Sumusunod lang kami sa utos. Hindi pwedeng ganyan, sigaw ni Mara. Senior citizen po yan. Wala pa siyang malilipatan. Dumating din si Aling Sabel, nakabalabal ng plastik na sako ang ulo, bitbit ang isang malaking payong. Mga walang hiya! Sa ulan pa talaga kayo pumili ng araw. Sa gilid, nanginginig sa takot si Mang Elpidio na kakarating lang. Tinawag siya ni Tisoy. Elpidio, halika. Simulan mo nang alisin yung gilid na kawayan. Napako sa kinatatayuan si Mang Elpidio. Tumingin siya kay Tatang Amando na basang-basa na pero tahimik lang na nakahawak sa poste ng kubo. Sir, hindi ko po kaya. Halos bulong niyang sabi. Anong sabi mo? Tumaas ang boses ni Tisoy. Hindi ko po kaya. Ulit ni Mang Elpidio, mas malinaw na ngayon. Hindi po tama to. Namula sa galit si Tisoy. Tanggal ka sa trabaho. Kung kailangan, sir. Nanginginig man ng boses, tumindig si Mang Elpidio. Pero hindi ako ang gigiba sa kinitirhan ng matanda. Lalong uminit ang uli ni Rudy. Sige, kami na, sigaw niya sa dalawang kasamang maintenance men. Kunin yung mga gamit sa labas, hiwalayin niyo para maklear ang area. Agad na gumalaw ang dalawa, bagamat halatang alanganin. Inabot nila ang kahon ng mga pako, ang lumang bangko, ang timba at ilang tabla sa gilid. Sa bawat gamit na inilalayo, parang may piraso ring binabaklas sa dignidad ng matanda. Huwag! Dahan-dahan naman! Sigaw ni Tatang Amando nang makita niyang nahulog sa putik ang kahon ng mga gamit niya sa pagkukumpuni. Lumapit siya para pulutin iyon pero napahawak siya sa tuhod sa biglaang kirot. Agad siyang inalayaan ni Mara. Tatang, upo muna kayo, please! Huwag, Mara! Hingal na sabi ni Tatang. Mga gamit ko yan! Trataho ko yan! Tumulong si Junrick sa pagpulot, pero nang harangin niya ang isang tauhan na papasok sa loob ng kubo, biglang sumingit si Rudy at marahas siyang itinulak. Lumayo ka, sabi! Naglapit ang mga mukha nila, parehong galit, parehong basang-basa sa ulan. Si Mara ay sumigaw para mapigilan ng mas malaking gulo. Tumigil kayo! May matanda dito! Hindi tuluyang gumuho ang kubo sa araw na iyon, marahil dahil sa lakas ng ulan at sa dami ng taong nagsisigawan sa paligid. Ngunit sapat na ang ginawa ng mga tauhan para hindi naligtas at maayos ang pananatili ni Tatang Amando roon. Pinagtanggal-tanggal nila ang ilang panlabas na kawayan sa gilid, inilabas ang mga mahalagang gamit at mariing sinabi ni Rudy na bawal nang matulog dito hanggat hindi naaalis ang buong istruktura. Sa waiting shed muna kayo, sabi ni Tisoy na parang pabor pa ang ginagawa. Kung ayaw nyo, problema nyo na yan. Nanginginig sa lamig at galit si Aling Sabel. Mga hayop kayo! Walang sumagot. Sumakay na muli sina Rudy at Tisoy sa sasakyan matapos magbilin na babalik sila para tapusin ang clearing. Naiwan sa dulo ng subdivision ang kalat, putik, basang kahoy at isang matanda na nakatayo sa harap ng kubo niyang hindi na niya matatawag na tahanan. Hindi mapigilan ni Tatang Amando ang sarili. Sa harap ng lahat, lumakad siya ng mabagal palapit sa sasakyan ni Don Celso, nakakarating lang noon para tignan ang operasyon. Nakapayong at hindi man lang lumusong sa putik. Hinto siya sa ilang hakbang mula dito. Don Celso! Mahinang tawag niya, ngunit sapat para matahimik ang paligid. Kahit isang linggo lang, kahit hanggang tumila ang ulan, matanda na ako, wala pa akong mapupuntahan. Hindi bumaba ng sasakyan si Don Celso. Ibinabalang nito ng bahagya ang bintana at tumingin kay Tatang Amando na parang nakapingin sa problema sa papeles. Mr. Llorin, malamig niyang sabi, hindi man lang tama ang apelyido. Ilang beses ka nang pinakiusap, ang komunidad na ito may kaayusan. Walang lugar dito para sa mga taong ayaw sumunod. Hindi po ako ayaw sumunod, sagot ni Tatang. Nanginginig na ang boses. Humihingi lang ako ng panahon. Panahon? Tumawa ng maikli si Don Celso. Matagal ka nang binigyan, kaya nga maraming umaabuso dahil iniisip nila maaawa ang lahat. Narinig iyon ng mga tao sa paligid, mga kasambahay na nakasilip, ilang residente sa ilalim ng payong, mga guide sa gilid. Narinig ni Mara.
Narinig ni Junrick, narinig ni Aling Sabel, at higit sa lahat, narinig ni Tatang Amando ang mismong sandaling tinanggal sa kanya ang natitirang dignidad sa harap ng komunidad. Dahan-dahang isinara ni Don Celso ang bintana. Umandar ang sasakyan palayo. Walang nagsalita agad. Maya-maya, sa tulong ni Namara at Junrick, dinala si Tatang Amando sa waiting shed malapit sa maliit na chapel sa Phase 2. Isang simentadong hintayan na may yero, bukas sa gilid at amoy basa at lumang pintura. Doon nila inilagay ang natitira niyang gamit. Isang kahon ng kasangkapan, ilang damit sa plastik, ang lumang radyo ni Esther na maingat niyang isinuksok sa bulsa. "Pasensa na, Tatang," iyak na sabi ni Aling Sabel habang inaayos ang kumot na dala niya. "Kung pwede lang sa tindahan ko kayo patulugin." "Okay na to, Sabel," bulong ni Tatang, pilit na kalmado. "Mas mabuti kaysa ulan." Nakatayo si Mara sa tabi ng poste ng waiting shed, basang folder pa rin ang hawak. Hindi niya mapigilang manginig, hindi sa lamig, kundi sa galit at awa. Tumingin siya kay Tatang na nakaupo na ngayon, basang buhok, putik ang laylayan ng pantalon at tila mas matanda ng 10 taon kaysa kahapon. "Tatang," maingat niyang sabi, "may isang tanong po ako at sana wag kayong magalit." Napatingin ang matanda sa kanya. "Kailangan na po nating tawagan si Leandro." Napapikit si Tatang Amando. Matagal bago siya sumagot. Sa labas, humihina na ang ulan, pero mas mabigat ang katahimikan. "Matagal ko nang ayaw gawin yan. Ayokong marinig niya akong ganito. Mas ayaw niyo pong sigurong malaman niyang nangyari lahat ito nang hindi niya alam," sagot ni Mara. Tahimik sina Junrick at Aling Sabel. Pareho nilang alam na tama si Mara. Maya-maya, dahan-dahang tumanggo si Tatang Amando. Mula sa bulsa ng lumang bag, inilabas niya ang isang gusot na papel na may nakasulat na lumang numero. Halatang ilang beses na itong binasa at itinupi sa paglipas ng taon. "Subukan natin," sabi niya, halos pabulong. Ginamit ni Mara ang cellphone niya. Nanginginig ang daliri niya habang tinatype ang numero. 1, 2, 3 ring. Walang sumasagot. Lalong bumigat ang pakiramdam niya. Ngunit sa ika-4 na ring, may narinig silang boses sa kabilang linya. Malayo, medyo paos, ngunit malinaw. "Hello?" Natigilan si Mara at agad inabot ang cellphone kay Tatang Amando. Kinuha iyon ng matanda na parang mabigat na bato. Sandali siyang nakatingin lang sa screen, saka dahan-dahang ilapit sa tenga. "Leandro, anak, ako to." Sa kabilang linya, natahimik ang boses. Pagkatapos ay biglang naging alerto. Tay, ikaw ba yan? Bakit ibang number? Anong nangyari?" Napahawak si Tatang sa gilid ng upuan, pilit na pinipigan ng luha at panginginig ng boses. Sa paligid niya, nakatingin si Namara, Junrick, Aling Sabel at Mang Elpidio. Lahat tahimik, lahat umaasa. "Pasensya ka na, anak," sabi ni Tatang Amando, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, bumigay ang bigat sa dibdib niya. "Kailangan na kitang tawagan. Hindi na ako ligtas dito." Kinagabihan matapos ang tawag, halos walang nakatulog sa waiting shed malapit sa chapel. Humina man ang ulan, nanatili ang lamig sa hangin at sa mga buto ni Tatang Amando. Nakaupo siya sa bangking sementado, balot ng kumot na dala ni Aling Sabel, habang ang lumang kahon ng kasangkapan niya ay nasa tabi lang na parang bantay sa natitirang buhay. Sa kabilang dulo ng shed, si Mara Velez ay nakaupo rin, nakasandal sa poste, hawak ang cellphone na ginamit sa pagtawag kay Leandro. Narinig nila lahat ang huling sinabi ng anak sa kabilang linya bago maputol ang tawag. "Tay, huwag ka nang matakot. Huwag ka nga alis dyan. Darating ako." Mabilis ang boses ni Leandro. Hindi maingay, hindi dramatic, pero may bigat na tila sanay magdesisyon. Sinabi niyang nasa Maynila siya at may aasikasuhin lang ng madaling araw. Hindi na nagpaliwanag ng mahaba. Ang mahalaga, malinaw ang pangako. Darating siya kinabukasan. Darating ba talaga siya? Maingat na tanong ni Junrick habang nakasandal sa poste sa labas ng shed, basang tsinelas ang paa. Hindi sumagot agad si Tatang Amando. Nakatingin lang siya sa madilim na kalsada na parang doon manggagaling ang sagot. "Anak ko yon," sabi niya sa wakas, mahina pero matatag. Kapag sinabi niyang darating,
Darating. Tumanggo si Junrick, pero halata sa mukha niyang hindi pa rin maalis ang kaba. Masyadong malaki ang problema, masyadong makapangyarihan si Don Celso. Sa isip niya, kahit dumating ang anak ni Tatang, ano ba ang laban ng isang tao sa buong asosasyon? Ngunit si Mara, kahit pagod ay may kakaibang kutob. Sa tono ng boses ni Leandro sa telepono, hindi iyon tunog ng anak na simpleng OFW na magmamakaawa para sa ama. May kontrol, may formalidad, at higit sa lahat, may galit na pinipigilan. Bandang madaling araw, umuwi muna sina Aling Sabel at Mang Elpidio para magpalit ng damit at bumalik. Si Mara at Junrick ang nagbantay kay Tatang. Paminsan-minsan, napapapikit ang matanda pero madaling nagigising kapag may tunog ng sasakyan. Pagsikat ng araw, kumalat na sa subdivision ng balita na tumawag na raw ang anak ng matanda. Ang mga dating tahimik, nagsimulang bumulong. Ang iba, nakiramdam lang. Ang iba, gaya ni na Rowena Dalisay at Miko Fuentebela, agad na pumunta sa clubhouse para magbigay ng update kay Don Celso. Sa loob ng opisina ng asosasyon, nakaupo si Don Celso Vergara sa likod ng malaking mesa, hawak ang tasa ng kape habang nakatayo sa harap niya sina Rudy at Tisoy. "Sir, mukhang may parating daw pong anak," sabi ni Rudy. "Baka manggulo." Tumaas ang kilay ni Don Celso. "Anak lang? Ano gagawin nun?" Narinig ng iba parang galit daw po sa telepono, dagdag ni Tisoy. "Baka magsama ng media o barangay." Sumimsim ng kape si Don Celso at umupo ng mas tuwid. "Kung barangay, harapin natin. Kung media, mas maganda. Ipapakita natin na illegal occupancy lang ito." Sumulyap siya kay Attorney Briggs Paderes, nakakapasok lang at may dalang folder. Oo, sagot ni Attorney Briggs, inaayos ang salamin. "Basta ang official position natin, illegal occupancy, tapos association enforcement, standard." Pumasok si Violeta Vergara mula sa gilid, nakaplansyadong damit kahit umaga pa lang. "Celso, siguraduhin mong walang esenang nakakahiya. May ocular ang possible investors next week." "Relax," sagot ni Don Celso. "Hindi ako matitinag ng anak ng pulubi." Samantala, sa waiting shed, kabaliktaran ang nangyayari. Tahimik si Tatang Amando, halatang kinakabahan pero may kakaibang pag-asa sa mukha. Dumating si Aling Sabel na may dalang lugaw at nilagang itlog. Sumunod si Mang Elpidio na may tuyong tuwalya at damit. Si Mara naman ay maagang nag-text sa principal para magpaalam na malilate siya dahil sa urgent community concern. Bandang 9:00 ng umaga, may narinig silang sunod-sunod na tunog ng sasakyan sa may main road. Hindi ito tulad ng karaniwang private cars ng mga residente. Mabibigat ang andar, maayos ang pagitan at halatang convoy. Napalingon ang mga tao sa paligid, pati ang mga kasambahay sa terrace ng mga bahay, sumilip. Ang guard sa gate ay nagkatinginan. Una nilang nakita ang dalawang itim na SUV na pumasok sa Villa Esperanza. Kasunod nito, ang isang dark gray van at isa pang puting sasakyan na may plakang pansamantalang natatakpan. Huminto ang mga ito lapit sa chapel, hindi sa clubhouse. "Grabe," bulong ni Junrick. "Sino yan? Mayor?" Bumukas ang pinto ng pangalawang SUV. Bumaba ang isang lalaki na nasa late 30s or early 40s. Matangkad, maayos ang tindig, nakasimpleng long sleeve at dark slacks. Walang alahas na pabongga, walang yabang sa kilos, pero halata siyang sundin. Sumunod ang dalawang taong tila assistant o security, ngunit hindi sila ang sentro ng esela. Nang makita siya ni Tatang Amando, tila natigil ang oras. "Leandro!" Napalingon ang lalaki at agad na lumambot ang mukha. Sa isang iglap, nawala ang formal na tindig at mabilis siyang lumapit sa waiting shed. Hindi niya inisip ang putik sa sapatos. Hindi niya inintindi ang mga taong nakatigin. "Tay!" Yumuko siya at niyakap ang ama ng mahigpit. Napahawak si Tatang Amando sa likod ng anak. Nanginginig ang balikat. "Anak, pasensya ka na. Walang pasensya-pasensya."
Mahinang ngulit madiing sabi ni Leandro, ako ang dapat humingi ng tawad. Dapat mas maaga akong umuwi. Hindi napigilan ni Mara ang mapaluha. Si Aling Sabel ay tahimik na nagpunas ng mata sa dulo ng panyo. Si Junrick, kahit matigas ang mukha, napayuko at ngumiti ng kaunti. Pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay si Leandro at maingat na hinawakan ang magkabilang balikat ng ama. Tinignan niya ang mukha nito, ang pasa ng pagod, ang pamumutla, ang nanginginig na kamay. Sino may gawa nito? Tanong niya, kontrolado ang boses pero halatang kumukulo. Bago pa makasagot si Tatang, sumingit si Mara. Si Don Celso Vergara po, presidente ng association. Sila po ang nagpa-clear ng kubo kahapon kahit may pending request for mediation kami sa barangay. Tumingin si Leandro kay Mara. Ikaw si Mara? Nagulat si Mara. Opo, paano niyo po? Nabanggit ka ni Tay sa mga old messages noon. Teacher, mabait daw. Bahagya siyang tumanggo. Salamat sa hindi pag-iwan sa kanya. Namula si Mara at napayuko. Ginawa lang po namin ng tama. Bumaling si Leandro kina Junrick, Aling Sabel at Mang Elpidio. Isa-isa niyang kinamayan ng mga ito. Leandro Leorin, sabi niya, maraming salamat sa inyo. Nako sir, wala yon, sabi ni Aling Sabel. Huwag niyo akong i-sir. Putol ni Leandro, pero magalang ang tono. Kaibigan kayo ng tatay ko. Utang na loob ko yan. Habang nangyayari iyon ay nakarating sa clubhouse ang balita na malaking tao ang dumating sa kama ng anak ni Tatang Amando. Hindi makapaniwala si Don Celso nang makita mula sa bintana ang convoy. Sino ba talaga yan? Inis niyang tanong. Sumilip si Miko Fuentebuela na mumutla ng bahagya. Parang familiar po yung logo sa plate cover nung van. Sa isang real estate and logistics group po yata. Anong group? Hindi agad nakasagot si Miko. Tumingin siya sa cellphone. Mabilis na nag-search. Maya-maya, mas lalo siyang namutla. Sir, baka si Leandro Leorin po ito. May nabasa ako dati, Filipino investor. May holding sa construction supply at housing projects abroad. Tahimik lang sa media pero malaki raw pondo. Hindi agad nagsalita si Don Celso. Tanging paghigpit ng hawak niya sa tasa ang sumagot. Sumingit si Attorney Briggs, kunwaring kalmado. Hindi mahalaga kung may pera siya. Ang issue, unauthorized structure. Pero halatang kahit siya, kinakabahan. Sa waiting shed, hindi na nagpatumpik-tumpik si Leandro. Nasaan ang opisina ng asosasyon? Tanong niya. Nasa clubhouse po, pero baka po pupunta tayo. Pero hindi para makipagsigawan. Mabilis siyang nagbigay ng utos sa dalawang kasamahan niya. Lumapit ang isang babae sa kanya. Naka-formal slacks at may dalang tablet. Attorney Salome Yonares po. Pakilala niya ng bahagya kay Mara at sa iba. Kasama ko rin po si Attorney Karim Tolentino. Parating na mula sa kabilang sasakyan. Napakurap si Junrick. Abogado? Hindi lang po para sa kaso, para sa proseso. Ayokong maulit ang ginawa nila kahapon. Bago sila umalis, muling yumuko si Leandro sa ama. Tay, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Hinawakan ni Tatang Amando ang kamay ng anak. Anak, huwag ka sanang padalos-dalos. Napangiti si Leandro pero may sakit sa mata. Hindi na ako yung batang umaalis na walang plano, tay. Pagdating sa clubhouse, halos lahat ng tao sa paligid ay nakatingin. Ang dating tahimik na building na lugar ng pulong at chismisan ay biglang naging entada ng tensyon. Pumasok si Leandro kasama sina Attorney Salome at Attorney Karim. Sumunod si Mara bilang witness at nasa labas lang sina Junrick at Mang Elpidio. Sa loob, nakaabang na sina Don Celso, Violeta, Attorney Briggs, Rudy, Tisoy, Miko at Rowena. Mr. Vergara, kalmadong bati ni Leandro Leorin, anak ni Amando Leorin. Tumayo si Don Celso at nag-abot ng kamay, pilit ang ngiti. Mr. Leorin, sorry to hear about the misunderstanding. Sana napag-uusapan naman yun. Hindi agad kinamayan ni Leandro. Tumingin muna siya sa kamay. Saka sa mukha ni Don Celso, pagkatapos ng ilang segundong mabigat, saka siya nakipagkamay. Hindi misunderstanding ang sapilitang pagpapaalis ng isang senior citizen habang umuulan. Sabi niya, natahimik ang silid. Tumihim si Attorney Briggs. Legally speaking. Maganda at nandito kayo, counsel. Putol ni Attorney Salome. Inilalapag ang folder sa mesa. Kasi may ilang bagay din kaming gustong i-clarify tungkol sa legal standing ng asosasyon at enforcement actions ninyo. Nagkatingiman sina Don Celso at Violeta. Ipinakita ni Attorney Karim ang ilang dokumento. Unang-una, may pending mediation filing. Pangalawa, wala kayong documented coordination sa barangay social welfare para sa displacement ng senior citizen. Pangatlo, may witness statements kami ng coercive conduct kahapon. Nainis si Rudy. Sinusunod lang namin ang utos. Exactly, sagot ni Attorney Karim. At ang utos ay may accountability. Sinubukan ni Don Celso bawiin ang kontrol. Mr. Leorin, if this is about compensation, we can settle this privately.
bibigyan natin ng relocation assistance ang ama mo. Doon unang tumigas ang mukha ni Leandro sa paraang kitang-kita ng lahat. Relocation assistance? Ulit niya. Kahapon, pinatulog ninyo siya sa waiting shed. Walang nakaimik. Pagkatapos ng ilang sandali, inilapag ni Leandro ang sariling folder sa mesa. Hindi makapal, pero maayos ang pagkakaayos ng mga papeles. Kinuha niya ang isang dokumento at inislide papunta kay Don Celso. Bago ako pumunta rito, sabi niya, tinapos ko ang isang acquisition na ilang linggo nang nakaprocess. Napakunot ang noo ni Don Celso habang binabasa. Unti-unting nagbago ang kulay ng mukha niya. Ano to? Transfer of controlling rights, sagot ni Leandro, sa parent developer na may hawak sa mga undeveloped lots at management contract framework ng Villa Esperanza. Effective immediately, subject to formal turnover notices na parating na sa inyo today. Parang nabingi ang silid sa katahimikan. Napalingon si Miko sa papel at napaatras ng bahagya. Si Rowena ay napahawak sa dibdib, si Violeta na kanina'y matigas ang tindig, ngayon ay halatang kinakabahan. Imposible, sabi ni Don Celso. Hindi mo pwedeng. Pwedeng-pwede, sagot ni Leandro. At tapos na. Doon nagsimulang bumagsak ang kampo ng presidente. Pumasok ang isang staff ng clubhouse na hawak ang printout ng email at notice. Sir, may dumating pong official communication. Nanginginig ang boses nito habang inaabot ang papel. Tiningnan iyon ni Don Celso at sa unang pagkakataon, nawalan siya ng masagot. Sinamantala ni Attorney Salome ang sandali. At habang inaayos ang turnover, hihiling kami ng immediate preservation of records at independent audit ng association funds. May preliminary information kami ng possible commingling ng pondo at personal business expenses. Paninirang purya, sigaw ng Violeta. Then the audit will clear you. Malamig na sagot ni Attorney Karim. Mula sa labas ng clubhouse, kumalat ang balita na binili raw ng anak ni Tatang Amando ang buong subdivision. Maliman ang detalye sa unang bulong, sapat iyon para yanigin ang mga dating kampante. Ang mahalaga, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng isang umaga. Paglabas ni Leandro sa clubhouse, naghihintay si Tatang Amando sa tulong ni Namara at Junric. Dinala nila ito ng dahan-dahan papalapit para hindi na ito maiwang nag-aalala sa shed. Nang makita ng matanda ang anak, agad niyang hinanap sa mukha nito kung may gulo, kung may sugat, kung may pagkadismaya. Lumapit si Leandro at ngumiti ng bahagya. Tay, sabi niya, maharang hawak ang balikat ng ama. Hindi na tapos ang pang-aapi nila. Hindi pa tapos ang proseso, pero hindi ka na nila mapapaalis ulit ng ganyan. Hindi makapaniwala si Tatang Amando. Anak, ano bang ginawa mo? Tumingin si Leandro sa paligid, sa clubhouse, sa mga osiserong residente, kina Mara, Jonric, Aling Sabel, Mang Elpidio, at sa putik na dinaanan ng ama niya kahapon. Hindi ako naparito para ipahiya sila, sabi niya. Naparito ako para itama ang mali. Simula ngayon, ipapa-audit ang pondo ng asosasyon, isususpendin ang mga abusadong tauhan habang iniimbestigahan at ang unang proyekto natin, hindi clubhouse renovation. Napatingin ang lahat sa kanya. Unang proyekto natin, ulit ni Leandro, mas malinaw ngayon. Isang maayos at legal na tirahan para kay tatay at programang tutulong sa mga manggagawa at maliliit na taong matagal nang tinitignan lang bilang tagalinis at tagahatid dito. Napaluha si Mara, napanganga si Junric, si Aling Sabel ay napakapit sa payong at napasabing, salamat sa Diyos. At sa gitna ng subdivisyon na kahapon ay tumingin kay Tatang Amando na parang basura sa dulo ng kalsada, nagsimulang umikot ang bagong umaga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang anak na dumating hindi lang para ipagtanggol ang ama, kundi para ipakita sa lahat na may presyo ang lupa, pero walang presyo ang dangal ng tao. Pagkatapos ng umagang yumanig sa buong Villa Esperanza, hindi agad naging tahimik ang subdivision, pero iba na ang ingay nito. Hindi nabulungan ng panlalait, kundi usapan ng audit, turnover, at mga utos na biglang hindi nagaling kay Don Celso Vergara. Sa loob lamang ng ilang araw, nagbago ang takbo ng mga tao sa clubhouse. Ang dating matitigas ang dibdib, ngayoy maingat na magsalita. Ang dating hindi makatingin kay Tatang Amando, ngayoy bumabati na sa malayo. Ngunit para kay Tatang Amando, hindi agad pumasok ang idea ng panalo.
Sa unang 2 linggo matapos dumating si Leandro, pansamantala muna siyang pinatira ng anak sa isang maliit ngunit maayos na guest unit na inarkila sa labas ng subdivision habang inaayos ang legal at praktikal na mga bagay. Ayaw ni Leandro na ibalik agad ang ama sa parehong lugar na pinigdaanan nito ang kahihiyan nang hindi pa maayos ang seguridad at dokumento. "Dito muna tayo, tay," sabi ni Leandro habang inaayos ang unan sa kama. May banyo, may maayos na higaan, may ilaw. Huwag ka munang mag-alala sa iba. Nakaupo si Tatang Amando sa gilid ng kama, hawak pa rin ang lumang rosaryo ni Esther. Hindi siya sanay sa malamig na aircon, sa tahimik na kwarto, sa malinis na kurtina. "Anak," sabi niya, "medyo alangan. Baka naman sobra na to, kahit banig lang naman kaya ko." Napahinto si Leandro at ngumiti ng bahagya. "Mula pagkabata ako, tay, ikaw ang natutulog sa sahig kapag kulang ang higaan para sa bisita. Hayaan mo naman akong bumawi." Hindi na nakasagot si Tatang Amando. Bumaling na lang siya sa bintana, pero halatang pinipigilan ang luha. Habang inaalagaan ng ama, sinimulan ni Leandro ang mga pangakong binitiwan niya sa harap ng clubhouse. Hindi siya nagpakitang tao para lang magpasikat. Araw-araw, may pulong. Araw-araw, may kasunod na aksyon. Dumating ang formal notices para sa turnover ng management rights. Nagkaroon ng independent audit. Naglabas ng temporary suspension orders laban kina Rudy Quintanar at Tisoy Bernal habang iniimbestigahan ang coercive enforcement at iba pang reklamo. Noong una, akala ng ilan ay babalik din sa dati kapag humupa ang init. Pero hindi. Isang tanghali, ipinatawag ni Leandro sina Mara Velez, Junric Paloma, Aling Sabel Dimapi, Mang Elpidio Sarmiento at maging si Kagawad Nemi Acorda sa multi-purpose room ng clubhouse. Nandun din sina Attorney Salome Inyares at Attorney Karim Tolentino, pero nakaupo lang sa gilid, pinapabayaan si Leandro na magsalita. "Hindi ko kayo pinatawag para gawing dekorasyon sa meeting. Kayo ang unang nakita ng problema, kayo rin dapat ang unang marinig sa solusyon." Nagkatinginan ng mga ito. Si Junric halatang hindi pa rin sanay maupo sa aircon na conference room. Si Aling Sabel ay may dala pang eco bag na puno ng paninda galing diretso sa tindahan. Mang Elpidio tahimik gaya ng dati. Si Mara naman may notebook ng handa parang nasa faculty meeting. "Una," sabi ni Leandro, "si tatay. Hindi ko siya papayagang bumalik sa kubong kawayan kahit pwede ko pa sana ipatayo ulit yon. Kailangan legal, ligtas at digno ang tirahan niya." Tumanggo si Mara. "Tama po. Pero ayoko ring mansyon," dagdag ni Leandro. Tumingin kay Mara at ngumingiti ng bahagya. "Kilala niyo siya. Kapag masyadong marangya, baka layasan ako." Napatawa silang lahat pati si Aling Sabel. "Totoo yan. Baka sabihin nun sayang pera." Pangalawa, sabi ni Leandro, seryoso muli, yung komunidad. Ang problema rito hindi lang si Don Celso, sistema ang problema. May takot, may pabor-pabor, may tingin sa mga manggagawa na parang gamit lang. Tumikhim si Kagawad Nemi, halatang tinamaan. "Mr. Lorin, kung ako po'y nagkulang." Hindi siya pinahiya ni Leandro. "Hindi tayo magsisimula sa sisihan kung gusto nating umusad. Pero oo, kailangan ng accountability kasama lahat." Pagkatapos ng meeting na iyon, nagsimula ang mga pagbabagong hindi na bumalik sa punto ng title. Hindi na usapan kung mapapaalis pa ba ang matanda. Tapos na iyon. Ang usapan na ngayon ay paano pagagandahin ang buhay na matagal niyang tiniis. Lumipas ang 3 buwan. Sa dulo ng Villa Esperanza, sa mismong dating bahagi malapit sa bakanteng lote, ngunit nasa legal at maayos nang na-turnover na piraso ng lupa. Unti-unting tumayo ang isang simpleng bunggalo para kay Tatang Amando. Hindi ito napakalaki. Isang silid, maliit na sala, kusina, banyo at berandang may sapat na espasyo para sa upuang kahoy at kape sa umaga. Pero matibay ang pundasyon, maaliwalas ang bintana at maingat ang disenyo. May isa pang bagay na hindi pinilit ni Leandro alisin sa plano, ang maliit na woodshop sa gilid. "Leandro, wag na yan," sabi ni Tatang Amando habang pinapanood ang construction. "Matanda na ako,
Pahinga na lang. Umiling si Leandro. Hindi ka mas mapapagod kapag pinahinto kita sa gusto mo. Lumapit si Attorney Salome na minsang dumadalaw para sa papeles pero naging malapit na rin sa pamilya. Tama siya, Mang Amando, sabi niya. Therapy din ang paggawa. Napangiti si Tatang. Abogado ka ba talaga? Parang doktor kang magsalita. Sa araw ng turnover ng bahay, naaroon sina Mara Velez, Junric, Aling Sadel, Mang Elpidio at ang asawa nitong si Fe. Pati ilang residenteng noon ay tahimik lamang, pero ngayon sumasama na sa mga community activity. Hindi grand opening ang dating, parang salo-salo ng magkakapitbahay. Pagpasok ni Tatang Amando sa bagong bahay, hindi muna siya nagsalita. Hinaplos niya ang dingding, sinilip ang kusina, tinignan ang maayos na palikuran, at tumigil sa maliit na estante na may pwesto para sa litrato ni na Esther at Leandro noong bata pa ito. Anak, mahina niyang tawag. Lumapit si Leandro. Bakit, Tay? Maganda, napalunok si Tatang. Sobra pa sa kailangan. Hindi sobra yan. Ngayon lang tumapat sa halaga mo. Sa mga sumunok na buwan, hindi lamang bahay ni Tatang Amando ang naayos. Si Mara Velez na unay simpleng teacher lang na tumatayong saksi ay inalok ni Leandro na tumulong sa pagbuo ng scholarship at literacy program para sa mga anak ng helpers, drivers at utility workers sa Villa Esperanza at karatig lugar. Ako? Gulat na tanong ni Mara nang kinausap siya ni Leandro sa garden area ng clubhouse. Hindi po ako marunong sa malalaking programa. Marunong kang tumayo sa tama kahit mag-isa. Mas mahalaga yun kaysa marunong gumawa ng PowerPoint. Napatawa si Mara, pero kalaunan, tinanggap din niya. Hindi niya iniwan ang pagtuturo sa public school, pero naging head siya ng weekend learning sessions sa dating storage room ng clubhouse na ngayon ginawang community study center. Nagkaroon ng mga librong donasyon, lumang computers na pinaayos at reading corners para sa mga bata. Samantalang si Junric Paloma, na ilang beses pinahiya sa gate noon, ay nabigyan ng pagkakataon mag-apply sa bagong community shuttle service na ginawa ni Leandro para sa mga senior at workers. Hindi lang iyon regular na pasada. Tinulungan pa siyang maayos ang papeles, boundary setup at maintenance record. Sir, Leandro, sabi ni Junric minsang inaabot ang form. Hindi ako nasanay sa ganitong ayos. Baka magkamali ako. Kaya nga may training. Hindi habang buhay diskarte lang. Dapat may sistema ka ring kakampi. Mula isang tricycle driver na laging hinaharang, naging isa siya sa pinakamaasahang operator ng shuttle route. Nagawa pa niyang unti-unting bayaran ng utang sa lumang tricycle at mapaaral ng mas maayos ang anak. Si Aling Sabel naman na matagal nang takot mawalan ng pwesto, ay inalok ni Leandro ng micro business assistance para mapalawak ang tindahan. Ayaw niya nung una. Naku, huwag niyo na akong pautangin, baka mabaon lang ako. Hindi ito pautang na pangbitag, paliwanag ni Mara na tumulong sa dokumento. May mentoring, may malinaw na terms at kaya niyong bayaran dahil may pwesto na kayong mas maayos. Kalaunan, lumipat ang maliit niyang tindahan sa mas maayos na pwesto malapit sa chapel at ginawa niyang eatery tuwing umaga at tanghali. Mula pandesal at delata, nagkaroon siya ng lugaw, supas, tapsilog at murang ulam para sa workers at drivers. Ang dating bantang permit ay naging motivation niya para maitayo ang kanyang own na bagong DTI. Napantakot sa kanya, ngayon ay formal at maayos na lisensya na naka-frame pa sa dingding. Si Mang Elpidio Sarmiento na tumangging gumiba sa kubo ni Tatang kahit kapalit ang trabaho ay muling naitalaga, hindi bilang utusan ng mapanlamang na supervisor kundi bilang community garden coordinator. Sa tulong ni Fe at ilang volunteers, pinalawak nila ang taniman sa isang bakanting lote, petsay, talong, kamatis, sili at halamang gamot para sa senior citizens. Hindi ko akalaing aabot ako sa coordinator.
Mahiyain niyang sabi kay Tatang minsang pareho silang nag-aayos ng punla. Sumagot si Tatang habang hinihimas ang isang bagong upuang kahoy na ginawa niya sa woodshop. Dati ka pa namang coordinator, ngayon lang nilagyan ng tamang pangalan. Maging si Kagawad Nemi Acorda na dati tahimik at takot sa kapangyarihan ay napilitang magbago. Hindi dahil bigla siyang naging bayani, kundi dahil wala na siyang masandalan sa lumang sistema ng pabor. Sa sunod-sunod na pulong kasama ang barangay at bagong management, kinailangan niyang gumawa ng totoo, senior registry, referral process, at malinaw na koordinasyon sa social welfare. Isang araw, nilapitan niya si Tatang Amando sa beranda ng bagong bahay. "Mang Amando," sabi niya, halatang alangan. "Pasensya na nung mga panahong dapat nagsalita ako pero hindi ko nagawa." Matagal bago sumagot si Tatang. Tumingin muna siya sa hardin, saka sa mukha ni Kagawad Nemi. "Mas mahalaga ang ginagawa mo ngayon kaysa sa paghingi mo ng tawad. Pero ituloy mo yan, wag isang beses lang." Tumanggo si Kagawad Nemi, parang nabunutan ng tinik. Sa kabilang panig, tuluyan ding bumagsak ang dating kapangyarihan ni na Don Celso. Lumabas sa audit ang mga irregularidad, personal expenses na naisama sa association funds, questionable contractor payments, at mga unauthorized disbursement. Kinasuhan siya ng financial mismanagement at illegal coercion kaugnay ng enforcement incident. Hindi instant ang hustisya pero nagsimula itong gumalaw ng malinaw. Si Violeta Vergara na dating laman ng social events sa clubhouse, unti-unting nawala sa eksena. Si Rudy Atisoy ay nasibak at naharap sa investigasyon. Si Rowena Dalisay at Miko Fontebella na dating malalakas pumalakpak sa panlalait ay naging sobrang tahimik at maingat sa bawat salita. Pero hindi ginawang sentro ng bagong yugto ang pagbagsak nila. Mas pinili ni Leandro na ituon ng oras sa pagbuo, hindi sa paghihinggati. Lumipas ang isang taon. Sa dating clubhouse grounds na noon ay lugar ng takot at yabangan, ginanap ang tao ng community gathering na bukas na sa lahat. Residente, kasambahay, drivers, helpers, tindera, bata, senior citizens. Walang hiwalay na upuan para sa may kaya at staff. May simpleng entablado, mga ilaw, at mga booth na gawa sa kahoy. Ilan sa mga iyon ay si Tatang Amando mismo ang gumawa kasama ang ilang kabataang tinuruan niya sa woodshop. Sa harap ng mga tao, si Mara ang MC. Mas buo na ang boses niya ngayon, masanay humarap sa madla, pero dala pa rin ang parehong puso na unang tumindig sa matanda. "Ngayong gabi," sabi niya sa mikropono, "gusto nating kilalanin ng isang taong naging paalala sa atin na ang dangdal at kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, damit o titulo." Tinawag niya si Tatang Amando Llorin sa entablado. Nagpalakpakan ng lahat, hindi pilit, hindi dahil may utang na loob, kundi dahil totoo ang respeto. Tinulungan siya ni Leandro umakyat sa entablado habang sina Junric, Aling Sabel, Mang Elpidio, Fe at marami pang iba ay nakangiti sa harap. Iniabot ni Mara ang plaka. Para kay Mang Amando Llorin, basa niya, bilang unang tagapagtayo ng pagkakaisa ng Villa Esperanza. Napatingin si Tatang Amando sa plaka na parang hindi pa rin makapaniwala. Pagkatapos, tumingin siya sa mga tao, sa anak niyang matagal nawala pero bumalik, sa mga kapitbahay na tumulong, sa mga bagong batang tumatakbo sa paligid ng community garden, sa dating subdivision na minsang tumingin sa kanya bilang sagabal. Iniabot niya ang mikropono, nanginginig ng kaunti ang kanyang kamay, pero malinaw ang boses. "Marami akong gustong sabihin," panimula niya, dahilan para magtawa ng marahan ng mga tao. "Pero sanay ako sa pako at kahoy, hindi sa mikropono." Nagpalakpakan muli ang crowd. Ang totoo, pagpapatuloy niya, "Akala ko noon ang kubo ko ang pinakamahina sa lugar na to. Kawayang dingding lang, yero, pako. Isang malakas na ulan, isang malakas na tao, pwedeng mawala.
Pero doon ko rin nalaman na may mga taong mas matibay pa sa semento, yung mga hindi tumalikod kahit wala silang mapapalala. Napayuko si Mara, pinipigilan ng luha. Si Junrick ay nakangiti lang pero basa ang mata. Si Aling Sabel naman, gaya ng dati, panyo agad ang katapat. Kung may natutunan ako, sabi ni Tatang habang tumitingin kay Leandro, hindi kahinaan ng humingi ng tulong sa tamang panahon at hindi rin huli ang lahat para magbago ang buhay kung may taong handang umalalay at may komunidad na handang tumino. Sa huling palakpak ng gabi, kitang-kita ang dating dulo ng subdivision sa likod ng entablado. Hindi na lugar ng pagtataboy, kundi bahagi na ng bagong simula. At sa liwanag ng mga ilaw, ang kwento ng maliit na kubo gawa sa kawayan ay hindi na alaala ng kahihiyan, kundi pundasyon ng pagbabago para sa buong Villa Esperanza.